Magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po naman po. Ang pagtutunggalian ni Jesus at ng masamang espiritu sa Ebanghelyo ay ilang libong taon na ang nakakalipas. Subalit, ang palitan ng kanilang salita ay nangyayari magpasa hanggang ngayon. Ang palitan ng kanilang pag-uusig ay namumutawi pa rin sa ating mga bibig. Anong ibig sabihin? Kagaya ng demonyo o masamang espiritu sa Ebanghelyo, sinasabi rin naman natin, ano pong pakialam niyo sa akin, Panginoon? Leave us alone. What have you to do with me? Sa wari ko, hindi man natin sinasabi eksakto yung mga salitang iyon, pero parang ganun ang nangyayari. Kung ating babalikan ang kwento po ni Satanas, ganun din ang eksenang naganap nang mas piliin niya na mapawalay sa Diyos. Mas pinili ni Satanas na dating anghel ng Diyos na tumiwalag. Mas ginusto niyang magsarili. Mas ninais siyang huwag siyang pakialamanan ng Panginoon. At ganito rin sa ating pang-araw-araw na buhay. Para bagang sinasabi natin sa Diyos, Lord, diyan ka lang, dito ako. Lord, huwag ka nang manghimasok sa personal kong buhay. Sapat nang sinusunod kong ibang utos mo, pero itong isang bagay na to, huwag mo nang pakialamanan. At gayon po yung nangyari kay Satanas. Hindi niya matanggap na mayroon pang mas dadakila sa kanya. Hindi niya kayang maunawaan na mas magaling ang Diyos kaysa kanya. At higit sa lahat, mas pinili niyang maging Diyos ang kanyang sarili. Hindi ba at ang pinakakasalanan ng demonyo ay hindi lamang yung katigasan ng ulo, kundi ang kawalan ng kababaan ng kalooban. Ang kanyang pagiging mataas. Mataas ang tingin sa sarili. Kaya ito po yung pinakanakakatakot na kasalanan. Pride and selfishness. Kapag pinagsama yung dalawa, mataas ka na nga at makasarili, nakakamatay. Tunay na deadly. At dahil dito, yun po yung magiging simula ng ating katapusan. Yun din ang simula ng ating pagbagsak. Hindi ba may katotohanan sa ating buhay ang ganitong pangyayari? Madalas, nais nating mamuhay ng mag-isa. Kumilos ng tayo lamang. At ayaw nating may makikialam na tao sa ating sariling diskarte at pagpili. At kung ating babalikan din ang ating kwento, yung po mga pagkakataon na nabigo at bumagsak tayo, ito rin po yung mga pagkakataon na pinili nating mapag-isa. Mas ginusto natin huwag tayong pakialaman ng Diyos. Hindi natin kailangan ng tulong ng iba dahil mas gusto natin huwag tayong pakialamanan. Mas gusto nating sabihin kahit pa sa Diyos at kahit pa sa ating kapwa, leave me alone. And worst, even to God, we say to Him, Oh Lord, I can manage. I can do it myself. Just leave me alone. Hindi natin kinakailangang maposes ng banal ng masamang espiritu para sabihin ang mga salitang ito. Kundi makikita ito sa ating pamumuhay. Malalaman ito sa ating bawat pagpili. Parang ganito. Araw ng linggo, sasabihin mo sa Diyos, hindi na ako magsisimba. Ang dami kong gawain eh. Hindi na ako magsisimba. Ang dami kong deadline. Na para bagang gusto natin sabihin, Lord, dyan ka na muna, marami kong tatapusin. Ang dami kong labahin, kaya't hindi ko kailangan ng tulong ng Diyos para matapos ang lahat ng ito. Mga minamahal ko mga kapatid, ngayong gabi, panghawakan natin ang salita ni Jesus. Una, sapagkat ang kanyang salita, tunay na makapangyarihan. Gamit ang kanyang salita, napapalayas ang masamang espiritu. Pangalawa, hingin po natin na tayo'y pakialamanan ng Diyos. Kapag po ayaw na tayong pakialaman ng Diyos, ito yung panahon ng ating pagiging mataas. Ito po ang simula ng ating pagiging makasarili. At ano ang mangyayari sa atin? Babagsak at hindi tayo magtatagumpay. Kaya sa misang ito, kung meron man tayong panalangin na hihingin kay Jesus,
Sa tulong ng panalangin ng Mahal na Birhen, Panginoon, kailangan ka namin. Panginoon, pakialamanan mo kami. Ikaw na ang bahala sa amin, sapagkat nasa iyo ang kapangyarihan ng salita upang kami ay magtagumpay. Amen.